Nagsisimula ang kwento sa planetang Mars, sa isang misyon na tinatawag na Ares-Lai. Ang mga astronaut ay kasalukuyang nasa Asidalia Planitia, gumagawa ng mga research at kumukuha ng sample ng lupa. Pinamumunuan ito ni Commander Melissa Lewis. Kasama niya sina Mark Watney, isang botanist, Rick Martinez, Beth Johansen, Chris Beck, at Alex Vogel. Habang masaya silang nagtatrabaho, biglang nakatanggap ng babala ang NASA mula sa Earth. Isang dambuhalang storm ang paparating. Sa Mars, ang manipis na atmosphere ay ginagawang delikado ang malalakas na hangin dahil maaari nitong itumba ang EV, Mars Ascent Vehicle, ang tanging sasakyan nila pauwi. Inutos ni Lewis ang evacuation. Pero habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan sa gitna ng zero visibility na bagyo, isang piraso ng antena ang humampas kay Mark Watney. Tumalsik siya sa dilim. Nawala ang kanyang biomonitor signal. Dahil sa tindi ng bagyo at sa panganib na tumumba ang kanilang sasakyan, napilitan si Lewis na iwan si Mark sa pag-aakalang patay na ito. Kinabukasan, tumigil ang bagyo. Isang figura ang gumalaw sa ilalim ng pulang buhangin. Si Mark Watney ay buhay. Isang milagro na ang piraso ng antena ay tumusok sa kanyang suit pero ang dugo niya ang nagsilbing seal para hindi singawin ang oxygen. Hirap na hirap siyang bumalik sa hub, ang habitat o base nila. Mag-isa. Walang komunikasyon. At ang susunod na misyon ng NASA. Dadating pa pagkaraan ng 4 na taon. Dito nagsimula ang iconic na linya ni Mark. I'm gonna have to science the shit out of this. Bilang isang botanist, alam ni Mark na ang pinakamalaking problema niya ay pagkain. Mayroon lang siyang rasyon na tatagal ng ilang daang araw, pero kailangan niya ng pagkain para sa 4 na taon. Ginamit ni Mark ang kanyang talino. Kinuha niya ang lahat ng mga patatas na itinabi para sa Thanksgiving dinner. Gumawa siya ng greenhouse sa loob ng hub. Pero kailangan niya ng 2 bagay, lupa at tubig. Lupa, kumuha siya ng buhangin sa Mars, pero dahil wala itong nutrients, hinaluan niya ito ng dumi ng tao, vacuum-packed waste ng kanyang mga kasamahan. Tubig, dito naging delikado. Ginamit niya ang tira-tirang rocket fuel, hydrazine. Sa pamamagitan ng pagpapakulo nito sa ibabaw ng iridium catalyst, nagawa niyang paghiwalayin ang hydrogen at oxygen. Isang maling galaw at sasabog ang buong base. Sa katunayan, sumabog nga ang unang subok niya dahil nakalimutan niyang i-compute ang hininga niyang oxygen, pero sa huli, nagtagumpay siya. Mayroon na siyang ulan sa loob ng Mars. Matapos ang ilang linggo, nakita niya ang unang usbong ng dahon. Si Mark Watney ang unang taong nagtanim sa ibang planeta. Sa kanyang log, idineklara niya, "In your face, Neil Armstrong." Habang busy si Mark sa pagtatanim, sa Earth naman, isang satellite analyst na si Mindy Park ang nakapansin ng kakaiba sa mga litrato ng Mars. Ang mga gamit sa Ares-Lai site ay gumagalaw. Ang solar panels ay malinis. Doon nila na-realize, buhay si Mark Watney. Nagkagulo sa NASA. Si Vincent Kapoor, Mars Mission Director, at Teddy Sanders, NASA Administrator, ay naharap sa moral na dilema. Sasabihin ba nila sa crew ng Ares-Lai na kasalukuyang nasa space pabalik ng Earth na buhay ang iniwan nilang kaibigan? Nagdesisyon si Teddy na huwag muna, upang hindi sila mawala sa focus sa pagpapalipad ng barko. Alam ni Mark na nakikita siya ng satellite, pero hindi siya makapagsalita sa kanila. Naalala niya ang Pathfinder, isang lumang probe na lumapag sa Mars noong 1997. Naglakbay siya ng malayo gamit ang rover para hukayin ito. Matapos ayusin ang Pathfinder, nakipag-ugnayan siya sa NASA gamit ang isang hexadecimal code at ang kamera ng probe. Sa wakas, ang buong mundo ay nakikinig na sa kanya. Ang unang mensahe niya matapos malaman na hindi pa alam ng crew niya na buhay siya. Maraming mura na kailangang isensor ng NASA para sa live GA. Naging maayos ang lahat hanggang sa isang gabi. Dahil sa pagod ng materyales, material fatigue, sumabog ang airlock ng hub. Nagkaroon ng decompression. Lahat ng tanim na patatas ni Mark ay namatay dahil sa lamig at pressure ng Mars. Ang matitigas na lupang pinaghirapan niya ay naging baog muli. Ngayon, ang oras ay laban na sa kanya. Wala na siyang sapat na pagkain para hintayin ang Ares-Lai. Kailangan ng NASA na magpadala ng supplies sa lalong madaling panahon. Nagmadali ang NASA na ilunsad ang Iris, isang probe na magdadala ng pagkain kay Mark. Dahil sa pagmamadali, nilaktawan nila ang mga safety inspections. Resulta: sumabog ang rocket ilang segundo matapos itong lumipad.
nawala ng pag-asa ang lahat. Gutom na si Mark. Payat na payat. Kinakain na lang niya ay tig-3 hiwa ng patatas bawat araw. Dito pumasok ang China National Space Administration, TNSA. Mayroon silang sikretong rocket, ang Tiantian, na may kakayahang makarating sa Mars. Inalok nila ito sa NASA bilang tulong pangkatauhan. Habang nagpaplano ang NASA kung paano ipapadala ang supply, isang batang astrodynamicist na si Rich Purnell ang nakatuklas ng mas mabilis na paraan. Sa halip na magpadala lang ng supply, bakit hindi pabalikin ang barkong Hermes, ang barkong kinalululanan ng Ares Lai crew, sa Mars? Gagamitin nila ang gravity ng Earth para i-slingshot ang Hermes pabalik sa Mars. Delikado ito dahil madadagdagan ng halos 1 taon ang misyon ng mga astronaut at nilalabag nito ang utos ng NASA head. Palihim na ipinadala ni Mitch Henderson, flight director, ang plano sa Hermes crew. Nagdesisyon ang crew, magre-rebelde sila sa NASA para iligtas ang kanilang kaibigan. If we're going to do this, we do it together. Para masundo ng Hermes, kailangang makarating si Mark sa Schiaparelli Crater, kung saan nandoon ang eni ng susunod na misyon, RSG. Ang biyahe ay aabot ng 7 buwan. Dinala ni Mark ang lahat ng kaya niyang dalhin sa rover. Upang makatipid sa kuryente, kinuha niya ang RE, isang radioactive power source, para magsilbing heater, isang bagay na sobrang delikado pero wala siyang pagpipilian. Sa gitna ng disyerto ng Mars, habang nakikinig sa disco music ni Commander Lewis, na kinamumuhian niya, naglakbay si Mark patungo sa kanyang kaligtasan. Dumating ang Hermes sa Mars. Pero may problema, masyadong mabilis ang Hermes at masyadong mabigat ang eni ni Mark. Para maging magaan ang Aethie at makaabot sa orbit, kailangang alisin ni Mark ang mga bintana, ang nose cone, at halos lahat ng panel ng sasakyan. Tatakpan na lang ito ng matibay na plastic canvas. Nang lumipad ang Aethie, ang plastic ay napunit, dahilan upang bumagal ang pag-akyat ni Mark. Kulang ang taas niya. Hindi siya maabot ng Hermes. Gumawa ng paraan ang crew. Nagpasabog sila ng butas sa Hermes, gamit ang improvised bomb, para maglabas ng hangin at magsilbing thruster, upang bumaba ang kanilang orbit. Pero malayo pa rin si Mark. Sa huling sandali, binutasan ni Mark ang pressure suit ng kanyang kamay. Ginamit niya ang lumalabas na hangin para lumipad na parang si Iron Man. Sa isang tensyonadong eksena sa gitna ng kalawakan, nahuli ni Commander Lewis ang tali ni Mark. Mark Watney is safe. Bumalik si Mark sa Earth bilang isang bayani. Hindi siya nagretiro, sa halip, naging instruktor siya para sa mga bagong astronaut candidates. Sa huling bahagi ng pelikula, nakaupo si Mark sa isang bench sa parke, humihinga ng sariwang hangin, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng mahabang panahon. Sinabi niya sa kanyang mga estudyante ang katotohanan ng space. Space does not cooperate. At some point, everything's gonna go south on you. You can either accept that, or you can get to work. You solve one problem, then you solve the next one. And if you solve enough problems, you get to come home. Naglalakad ang mga tao sa background, ang Ares ay inilulunsad na, at ang mundo ay nagkakaisa dahil sa isang taong hindi sumuko sa gitna ng kawalan. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood, ako si Sinigang Movie Recap, hanggang sa muli.